Yun din yun. Kaya ako magpuyat 3 days straight. Oo, as in walang tulog guys. Sobra pag na alam mo yung off ko sa work, hindi ko tutulog yan. Kunyari, Friday is off ko na lang. Kasi night shift. Pag-out ko lang Saturday morning hanggang Sunday, gising ako niyan. Matutulog na lang ako sa Monday na para, ayun na pabasa ko. Kaya, sobrang lutang ko talaga. Kasi nakakapayat ang puyat, payat ko talaga. So kaya nung may mga nakilala ko sa college, may mga kwento sila na pumunta silang bar, mga ganyan, marunong uminom. Hindi ko alam, hindi ako makarelate. Pero hindi ko naman sinasabing worst yun. Pero may learnings din kasi feeling ko na you go out and about. So, come on, let's swing! Charot. May extracurricular activities ka. Feeling ko ay yung worst ko during the high school, elementary. Kaya siguro hindi rin na-build yung confidence ko kasi school bahay lang ako doon. So, yun. So, dapat meron din tayo as an adult time na Rest and recreation. rest and recreation. So, ayun ang pag-usapan naman natin as adult and matured person. Oo, favorite ko yan. Ready ka na ba for matured roles? Ready ka na ba for matured roles? This program, podcast, channel, account, vlog reimagines adult and matured ways on how to nurture, ignite, and build your passion. The Passion Show. So, ang next na adulting skill natin will be rest and recreation. So, anong ba naisip kapag rest and Siyempre, recreation? pag rest yan, tulog. Tulog Tulog. yan! Oh. Yes, oo, akin priority. Kasi insomniac ako eh. Oh. So, matagal talaga ako makatulog. Kasi nga, di ba, noon BPO ako, ang tagal ko rin, 6 years. So, yung sleep ko, talaga umaga, baliktad. So, sa sinasanay ko pa, so, hanggat maaari, makakapag-sleep ka, at least, ako 5, 6 hours, gising na ako nun after eh. Pero, since, ewan ko, dahil tumatanda, hindi ako mahilig mag-siesta noon, yung matutulog ng hapon. Pero kaya na-appreciate ko siya, na dapat So, naikilang nare-recharge ka, ako. Nare-recharge ako. Tapos, pag kailangan mag-rest, mag-siesta, idlip ako, power nap. Yes, true Yun. naman yan. Then after nun, energized naman ako ulit to continue the day, ganyan. And then, mas okay din yung ganun kasi alam mo yun, hindi ka sobrang puyat, hindi ka naman sobra ding antok. Sa gabi, nakakatulog ka rin ng tama. Yun yung sa akin yan. Appreciate ko yung tulog. Nung bata ko, tutulog-tulogan pa ako. Oo nga, no? Dati kasi parang ayaw natin mag-siesta, pero kapag Oo. nag-adult na tayo, sobra pala. Sobrang Nakaka-appreciate kailangan ng sleep. Ako naman, lumaki talaga ako hindi ko kaya ng puyat. Sobra nagiging, bad-tempered. Oo. Hot-tempered daw kapag puyat ako. Talaga. And affected yung productivity ko. Ako naman, practice ko talaga 6 to 7 hours. So sa phone ko, meron talaga ako sa mga iPhone, mga iOS. Sorry, Android. Ay, sorry. Basta meron sila, ewan ko lang siya, pero hopefully meron din. Yung parang sleep time. So pinrogram ko yung sleep time ko na same lang siya, always same mag-a-alarm. And na-adapt ko na siya ngayon na parang usually nagigising ako ng mga 9 a.m. Patutulog ako after shift ko ng mga past 2 a.m. So, nasasanay siya, hindi ko siya binibreak. Kung mabibreak ko man siya, is either going mas maaga gumising. Kasi, lagi ko siya sabi, non-negotiable ko ang tulog. Oo nga. Kasi, ayun yung parang charge ko talaga for the next day. So, pag puyat talaga ako, kahit sabihin kong nag-maximize ako ng time kinagabi, Oo. affected naman yung the next day ko dahil alam mo yun, hindi ka productive or hindi maganda yung quality ng work mo, wala din. So, I'll just prioritize, matulog muna. Oo. Diba? Tama. And I think that's a natural cycle naman talaga, di ba? Kaya nga, sabi niya sa Bible, di ba, yung may day doon for rest. So, parang sustainable, Doon ba? rin nag-heal kasi yung body natin. So, ay, oo, meron mga, prioritize ko na yung tulog. may mga chemicals daw na lumalabas lang siya during sleep.
or something like that. Pero hindi kami expert doon. Saka recreation, maganda rin nag-engage tayo kasi lalo na kami ni Marvin, lagi lang kami nakaupo talaga sa work namin. Yes. Work talaga, nasa bahay lang ako. Maganda may physical activity, movement din. Galaw-galaw baka ma-stroke. As sa recreation side, pwede ka mag-swim. Yes. Ayan, sa beach, Lakad-lakad. swimming pool, oo. If you're jogging or running, kung yun yung panglabas ng endorphins mo, Yes. go ahead. yun. Basta physical activities, True. mahalaga yan. Kung sa household chores ka nag-e-enjoy, kasi minsan ako nagme-meditate, saka nakaka-recreate, pag naghuhugas akong pinggan. So, physical siya in a way na nakatayo ka rin ng True. kahit pa paano matagal, Oo. ganyan. Nakakapag-isip ako doon habang Totoo yun. Actually, yung mga house chores is also part of an exercise. Tawag nila doon NEAT, parang non-exercise something ganyan activity. So nakaka-burn din kasi ng calories yun. So parang nga kami IT, ako naman more on sa gym. And then hindi ko rin talaga kaya ng matagal na kamukmok ng matagal. So kahit sa work, para after few hours of work, tatayo ako para maalibadbaran, lakad-lakad, ikot-ikot sa bahay para ma-re-energize ulit yung brain ko, makapag-work ako ulit. Oo, kasi ang tagal ko nakaupo, sabi nila, ate tayo ka naman dyan, 8 hours ka nakaupo. Lakad-lakad, yung pet namin, yan, ipapasal-pasal ko yan, ganyan, haharutin ko, makikipagkulitan ako, oo. Kasi yung playtime mo na sa puppy, may aso kami. So yun, hindi lang kasi masakit din sa likod eh. So yung simpleng movement na yun, yung body mo, nasa-flourish pa din. Recreation din yun in a way, na hindi naman super fun, pero kung iyon ang way of fun mo, bakit hindi, di ba? True. So yun, so parang besides doon, Oo. as an adult, part ng rest and recreation yung practice mindfulness and different types of relaxation like Spa, charot. massage, Spa, massage. magta-travel ka. Oo. So yan, so pang balance yan. Mm-mm. And in a way, different way na makapag-recharge ka. Tsaka meditation, minsan sound trip ka lang, tahimik, grabe, mabuboost ulit yung True. sa umaga, minsan ang ginagawa ko bago mag-start, papatugtog ako ng worship. Ay, Parang, true. akala mo may choir worship, mga gitna naman, mga rakrakan, batang 90s na sound trip, boy band. So nakakatulong siya rin. Actually, share ko lang din. Yun nga, ganun ako. Ako naman, nakaset yung alarm ko. Hindi yung music. Ang naka-alarm sa akin yung playlist ng worship. So parang first thing of the pagkagising, Worship para talaga. ma-re-energize na agad ako. Siyempre, meron tayong specific natin sa mga outdoor activities. Ikaw ba, ano ba mga outdoor activities na na-relax ka? Or Actually, na-recreate? Na-recreate, charot. yun nga, besides sa walking before, yun, Zumba. At alam mo ba, bago yun, nagbabike, mahilig ako magbike. Isipin mo, from amin, nararating ko din yung Imus. Ganyan, gusto ko yung nagbabike kasi nakaupo ka lang. Pero na marami, hindi masyadong pagod kasi iba rin Kaysa sa naglalakad na Pero gusto ko yung nagbabike noon. Yeah. Swimming talaga yan. Sobrang neg ko talaga ng beach, swimming every summer. Yan, kahit di summer, kahit tag-ulan, pag swimmingin mo ako, okay lang. Dagat yan or beach. Hiking in a way, minsan lang, pero mahirap din kasi talaga bakit ng bundok. Unless nag-train ka for that din siguro. Pero yun, mostly yung outdoor activities ko. Tsaka walking, kasi pinakasimple, maglakad. True. Sa umaga, kasama ko naman yung pet ko. Naglalakad kami, before, so babalik ko din ulit yun. Kasi ang laki ng way niya na, yung endorphins talaga. Oo nga, true. Tsaka habang naglalakad, you can also meditate. Iisip mo paano mo gagawin yung for the whole day mo. Correct. Planning. Na nakakapag-breathing ka pa, na exercise, walking. So, malaking bagay yung simpleng outdoor na yun. Pati pag-garden. Alam mo, may garden na malaki. Didilig ng halaman, ganyan. Kasi sabi nila, Nakaka-relax sa mind. maganda marami ka ring plants sa bahay kasi nga yung oxygen. Oo, fresh yung Nakakatanggal din oxygen. ng stress kasi breathe in ka lang eh. Tapos may plants yun. Ikaw ba? Naku, ang dami. Sa outdoor kasi, actually, nagka-era ako before na nagka-hiking ako. Parang every month may hike. Kasi parang napunta rin ako sa circle of friend na mahilig sa ganun. So gusto ko rin yun, yung hiking. Mahilig din sa beach yan. Swimming. Pero mas more on beach kaysa sa mga swimming pool. Oo. Tapos recent, ang gusto ko talaga i-pursue ulit kapag may chance, yung free diving. Sobrang iba yung world underwater. Sobra. Tapos, free diving kasi wala kang equipment unlike scuba diving. So, you can, tapos, na-exercise din yung lungs mo kasi nga, kailangan matagal huminga, ganyan. Yun. Tapos, ano pa ba? Dami Naglag yung kaso. bola. Saan? Ang lord. Ay, sabi, dito lang sa ilalim ba yan? Salamat. Okay, Docs. Matik na pala Bloopers. sa akin. Charot.
So, yun. Ang maliban pa, syempre, travel. Oo, Gusto ko yung mga travel. nature talaga. Yung going to different places. Oo. Yung first time mo makikita. Sabi kasi nila, laging parang one way to stimulate your mind is to do something new. Lagi yun. Iba kasi yung feeling. And that's really one time, big time. Hindi mo maulit yun. Oo. Kaya ako, as much as I can, kapag meron akong first time, do-document ko talaga kasi you can never repeat yung feeling Oo. ng first Kahit time. balikan mo pa nga siya ulit, Yes. iba pa rin yung magagawa. And masarap yung first time sa mga nature, sa mga outdoor activities. Ito nga, oh. Yes, oo, yan mo. Hindi ako mahilig sa mga fun run. Hindi siya fun for me. So, kasi, basta yan, hindi ako mahilig sa cardio na part ng exercise. So, syempre, di naman tayo by our own lang, di ba? So, kailangan din nag-socialize tayo with others. Kahit ako, introvert ako. So, ikaw ba? How you find time as an adult? Parang nakakatulong sa yung pagso-socialize. Ako kasi sabi ko sa'yo, people friendly. Ano naman ako, ambivert. Hindi naman ako sobrang outgoing or ano. Pero pag may kumusta sa akin, kakausapin naman kita. So, ako maraming, like what I mentioned, may small lang yung circle of friends ko, pero iba-iba kasi siya. So, yung pa lang, nakakapag-network na ako. Meron sa finance, meron mahilig sa travel, meron kababata ko elementary, may ka-high school. So, iba-ibang niche, kumbaga, or iba-ibang conversation yung nakakapag trigger sa atin, yung mind natin na babalik sa past, nakakapag ano rin ng gusto natin gawin sa future. So, pag nag-socialize talaga ako, usually ang gagawin ko lang, babalik ako sa hometown. Kasi from Mandaluyong kami. Then, paras din kami nalipat ng Cavite. Nagbahay din ulit kami, no? So, pagka alam mo yun, yung breather ko, pupuntahan ko yung mga friends ko sa hometown, sa Mandaluyong. Tara, tambay tayo, tara, alis tayo, tara, punta kayo dito. Or sila naman papupuntahin ko sa bahay. Para lang makapag-socialize. Sa friends lang talaga. Pero if needed, kunyari networking event or ano sa conventions, ganyan, out of the country, maganda rin talaga makapag-socialize. Like for example, yung mga tourist guides nyo, pagkwentuhan. So, sila yung nakakalam sa place eh. So, ang dami mong matututunan from din. Pagbalik mo dun sa lugar na yun, siya na yung kukontakin mo. Kasi alam mo na, ang bait niya, inalagaan ka niya ng tour. So, nakaka-build rin ng personality mo lalo kung how to... Saka network. Oo, network. Tsaka kung how to interact with other din. Pag ikaw naman yung naging host or nandun ka sa lugar na nila, hindi ka na super bagong salta. Yes, yung gano'n. parang naninibago nangangapa. Oo. So, nagiging at home ka din. Kaya yung socialization, hindi siya super draining for me. Siguro mararamdaman ko yung pag-uwi. No? Kasi, alam niya si Marley. Hindi ako na-drain hanggang kausap kita or hindi ka mabubore sa akin kausap. Pero pagka, tulog na ako, hindi mo na ako makausap niyan. No? Na-drain na ako pag-uwi. Pero not during the time na may kausap ako, ganyan. Ako naman, since introvert nga ako, siguro nag-start yung socializing career ko. Socializing sa social media, syempre. Feeling ko malaking advantage for the introverts yung social media kasi we can express, parang may soft launch kami kung sino kami. Kasi parang ako, if I meet someone, nung sobrang introvert ako, mahirapan ako i-share kung ano kasi feeling ko boring yung stuff na gusto ko or unusual. So, sa social media kasi, malakas na loob mo, nakasarap pa lang ng camera or nasa cellphone ka lang, na-express mo yung sarili mo. For me, it's also a type of social kasi may mga magko-comment and everything. So, parang social can be both social media and physical interaction. So, ginamit ko yung parang social media to improve yung yung social skills ko face to face, di ba? So, nung medyo napapakilala ko na yung sarili ko sa social media na ganito ako, ganyan. So, si Utak Ballpen, people, parang nagiging interested na sila. So, in a way, parang ayun yung stepping stone ko. Kapag pumapasok ako sa office, meron kami conversation starter about mga ganap ko, ganyan, stuffs like that. And, na-build yung confidence ko to talk to people, kahit di ko kilala. And may mga recent ako network na natuwa ako kasi di ko talaga sila kilala na ko lang. For example, yung mga collaborations, para ayun yung nagiging benefit ng socializing as an adult kasi it's a balance, it's out of my usual routine sa IT work, di ba? So at the same time, nag-learn ako ng something new by listening to them or working with them. Minsan hindi okay, minsan nakakapagod, pero by the end of the day, may natututunan tayo from them. And sabi rin ng manager ko, grabe, shoutout manager. Baka naman. Pangalanan na yan, charot. Baka naman, ma-increase tayo ulit dyan, charot. Work from home. Baka naman, madalas na work from home. Hindi, lagi niyang sinasabi na
do not burn bridges. Oo, diba? Always grabe. build bridges. So kahit may tao kang sobrang challenging i-socialize or ka-work, ganyan, something like that, there's always nice way to handle the situation. Do not burn bridges kasi you'll never know on certain timeline ng buhay mo, pwedeng mag-meet kayo, na siya pala makakatulong sa'yo, di ba? What if, ayaw natin yung ang naalala sa atin, sa socializing natin, ay, nako ano yan, mata pobre yan, ay nako backstabber yan, di ba? So, yun, in a way, kailangan talaga natin mag-socialize. For me, coming from an original introvert, yun. Tama. So, and syempre, lastly, etong mga socialize na kasi is more on friends. How about giving back to community, di ba? Kailangan Ay, din natin yan oo. as an adult. Alam mo ba, nakakatuwa yan. Kasi, di ba sabi ko nga sa'yo, ang love language ko is time Service. and service. Yes. Talagang dalawa siya. Kasi talagang magkasama sila eh. Oo, Hindi ganun ka naman. makakapag-serve kung wala Gusto ko kang naman. time. Kung may time ka, gugustuhin mo rin mag-serve. So, alam mo ba, for the longest time, pagka-graduate ng elementary, volunteer ako sa parish, sa Ay, oo nga, church. sobra yung mga Sobra nagtutugtog. ministry. Oo, doon na nga ako inugat. Yung sabi nila, hindi na kayo tumanda dyan. Galing. Kami na yung foundation. Parang, kayo na yung pundasyon yan. Parang, ang tagal pala nun. Kung totoo sa isipin nila, aksaya ng life yun. Kasi di ka nag-work, nagbabam ka. Mas gusto mo volunteer, no? So, yung buhay ko gano'n, nagsiserve ako sa youth, Galing. tumutugtog ako sa simbahan, ganyan. Then kung may outreach, we give back. Tapos yung sa youth center mismo, sa mga kabataan, to avoid yung mga vices, tumutugtog kami, hindi, para malayo sila sa mga masasamang influensya. Nagka-camping kami, as in summer camp, kami nag-organize, 200 na kabataan yun hindi madali, mag-o-ocular kami. Isipin mo, Puerto Galera, ang layo niyan, Baguio. Grabe, bata mo pa lang, nakwatsa ka na. Oo, doon talaga nagsimula sa Real Lakmachera. Nag-organize kami ng free. Kasi hindi rin naman ako yung nagsa-sponsor. So, nag-organize lang ako. Kaya gusto ko yumaman before kasi mga sponsors namin nangayaman Tapos, Sarap mag-sponsor. mga bata ni sponsor tuwing Christmas, may mga balde-balde silang, alam mo yung Noche Buena na giveaway. Mas bagarbo. Kami kasi yun nabimili. So, alam namin yung ibibigay sa mga bata, mga pabigas, pagkain. So, ganun yung outreach ko before. Talagang nagsiserve ako sa community. Tapos, hindi lang sa simbahan kasi naggagawad kalinga kami. Yung tumutulong kami doon, di ba? Yung noon sa Bicol, nag-landslide, tumulong kami mag-build ng houses. So, nakakamiss. Kaya siguro nga pang volunteer talaga ako. Wow, parang service yung ano. Oo, yun yung love language ko. Mas nagiging fulfilled ako pagka I do something for other people. Sometimes na kahit talagang walang kapalit, ako yung napapagalitan na baka naaabuso ka na dyan kasi nga laging libre. Pero kasi nga, volunteer yun. But, Sa kung ano yung oo, form of relaxation mo, totoo. fulfilled ka. Tsaka, kaya nga, dapat talaga magaling din tayo sa finances. Kasi you cannot give what you do not have. Yes, correct. So, paano ka tutulong kung wala Wala kang pantulong? Hindi naman laging in cash, Yes. in kind. So, sa in kind, paano ka rin magbibigay ng something kung wala kang pambili? So, di ba, like, sabi ko kayo, mga sponsors namin, dami nilang binibigay. So, masarap i-aspire na maging ganun kasi nakikita ko 200 na bata natutulungan, the poorest of the poor natutulungan. So, paano ka nakakatulong kung wala ka rin? So, bata pa lang ako. Ang nasa slambo ko talaga, hindi ko lang mahanap. Parang, I want to become a millionaire so that I can help others. Wala pang bayani. Charot. Miss Universe. Oo. So, sabi ko, bata pa lang pala mukha na akong pera. Charot. Bata pa lang pala. Ganun na yung goal ko. Kasi nga, nakita ko na the rich people from Forbes Park, Rockwell, yung mga Ayala, nakakapag-caroling kasi kami dyan before. So, sila yung nagbibigay ng malalaki. So, sabi ko, mayayaman pala, mababait naman. Kasi dahil sa kanila, nakakapag-camping kami. 5-day camps out of town, na lang gagastusin yung mga bata. May ibibigay pa sa amin, papakainin kami. Libre outing, di ba? Kaya ako naging lakwatsyera dahil doon. So, sobra-sobra talaga ako sa outreach, sa community. Kaya siguro ako naging super ambivert. Kasi alam ko dati talaga introvert ako. Pero dahil na-expose ako sa ganyan activities, nagkakaroon ako talaga ng social skills. Parang nagiging part na rin na gusto mo makapag-social. Oo. Parang na-energize ka talaga. Oo, kasi iba yung network na, alam mo yung feeling na all walks of life, marunong ka o namimit mo sa poorest of the poor, tapos yung mga mayayaman na sobrang humble, parang alam mo na kung saan ka lulugar Kung gusto mong tumulong, kung gusto mong maging ganito, mas na-inspire ka talaga. Kaya ang ganda rin talaga ng outreach. Ikaw, nag-outreach ka rin, di ba? Oo, pero hindi naman since birth. Since birth, recent lang yun kasi nga, introvert nga ako. So, kung hindi mo ako yayayain, Kakakausapin. hindi ako kakausapin, hindi ako mag-volunteer dyan. Kasi I had that era, parang recent na lang ako, parang college or na kaya ko nang mag-volunteer. Pero na-experience ko na siya. Sobrang humbling yung feeling whenever ako mahilig din ako sa service.
kuripot ako eh. So I can, So, oo. sobrang kuripot ako, I can probably give service kaysa bigyan kita ng mamahaling regalo. For me rin kasi, sobrang priceless ng service. Yung paglilingkuran ka, so Oo. pagluluto kita, ganyan-ganyan, Iba. or any physical, parang hindi siya, ay priceless siya for me. Wala siya katumbas na worth. Kasi that's time. So, sobrang, you cannot, yung time eh, di ba? That's priceless. Tapos, service pa, di ba? So, na-experience ko na rin yan sa work. Meron silang mga ganyan yung Brigada Eskwela. Tapos, nagkaroon rin kami ng Christmas party before na kasama yung mga taga slums of Tondo, Manila. Slums of Tondo, Manila. Basta sa Manila na na nag-Christmas party kami, nag-gift-giving kami. It's so humbling and part siya ng balance as an adult to give back, di ba? Sa mga natatamasa natin. And in a way, tulad mo na parang out of nowhere, naging recipient ka ng sponsorship, gusto mo ring maging mayaman to help. So parang domino effect din siya na if yung mga voluntary or yung mga charity work, it's a way na nag-i-invest tayo dito sa mga taong to be kind, to be a kind person. So that sila, kapag lumaki sila, they will think na, ay, katulungan kami nito. Parang I also want to be like them. Paying diba? it forward. O hindi talaga. siya, yung paying it forward, hindi siya yung magiging makasarili sila na I just want. So, that's why, parang nakasulat din sa Bible dyan na we are not meant to live alone. Parang we are meant to help each other as a community. That's also a principle na natuturo sa Bible. Kaya for me, ay isa sa reason bakit I'm striving rin na to control my May tao. Okay lang kaya. to control my introvert. So, ayun. May camera lang kami, kuya, dyan. Opo. Ako, may camera lang. Thank you, kuya. So, yun. Sabi ka man introvert. Yeah, so parang kaya nag-strive hard ako kasi, di ba sabi mo nga, kumbaga, I've been into the Christian church service. So, yung mga natutunan ko yan, parang sobrang parang self-help book for me kasi yung Bible. Though, it's more than that ha. Don't get me wrong, it's more than that. Pero ayun yung isa sa mga feature na bakit ako na-hook into yung sa Christian fellowship namin na ang dami ko natutunan for personal development. And isa yun nga na we are community where parang no man is an ano ba yun? No man is an No island. man is an island. So we need to be community. We need to help each other. So that's part of life. So and that's also part of being an adult. Yun. So ayun, so magsiswimming na tayo. Oo. Magre-recreate ako. So magre-recreation. Ikaw nga nagre-record pa ba to? So let's go to the Tara. next place. Saan na tayo? Ayan. Hindi nag-swimming. Adult, Rhea, Yes, Mark. kailangan Oo. mga career tayo. May career tayo, di ba? Oo. So, kailangan next adulting skills natin ay career development. Marami tayong goals eh. Maraming goals. Kailangan kumita ng pera. Dyan, Opo. Ako, may camera lang.